Ang topic natin ngayon, Season of Greater Things. May ginagawa ang Diyos sa panahon ngayon because Jesus is coming very soon. Amen po ba? Kaya po, listen carefully. John 14, verse 12. Isang bersikulo lang ang aking babasahin. John 14, verse 12. Pakakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito, sapagkat babalik ako sa Ama. Let's pray. Father, thank you so much sa privilege ngayong umaga to serve you. I-bless mo ang congregation ito. I-anoint mo ang iyong lingkod. Gawing atmosphere langit ang place na ito. Holy Spirit, you are welcome in this place. Ikaw ang kailangan namin upang kami maging on fire to serve you. We thank you, gumawa ka ng higit pa sa gusto mong mangyari sa church na ito upon the members. We thank you sa leadership ni Pastor Larry, even sa mga leaders ng church na ito. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Malakas na palakpak para kay Jesus. Hallelujah. Church, ilan tayo dito na nandito? Kanina nabasa ko, bring one, each one. O kaya magdala ka ng isa at kasunod to make disciples. Huwag lang magdadala na hindi mo i-disciple. Ito ang pag-uusapan natin. Number one, make God your priority. Dalawang lang pong toko ngayon. Nakikita ko ang oras nyo very limited. Pero thank you very much. Ano bang priority mo sa mundong ito at bakit ka sinilang ng Diyos? At bakit nakatayo ka ngayong umaga at bakit nandito ka? Ano bang priority natin na dapat gawin natin habang tayo nabubuhay? Ang ikaw ay gamitin mo ang lakas mo kay Lord, it is a privilege. Privilege na mag-serve ka kay Lord, pubalit gumawa ka ng priority sa Diyos. Pag may priority ka sa Diyos, priority mo si Lord, pararangalan mo si Lord, sabi ng Lord, kasama mo ako hanggang sa dulo ng daigdig. Kami po ay umiikot sa buong Pilipinas para lang mag-evangelize, para lang mag-share, mag-training ng ganito na every believer a soul winner. Kung every believer a soul winner, madali natin masaturate ang Pilipinas. According sa report in a Philippine Challenge, only 4% ang gumagalaw sa loob ng simbahan. Maybe, pastor, anak ng pastor, o kaya ilang members, 4% lang ang gumagalaw. We have a population natin ngayon, 120 million population. Only 9.5% ang Christian sa Pilipinas. Binigyan ako ng Lord ng verse, sabi kan Revelation chapter 11 verse 1. Sukatin mo ang templo. Tingnan mo ang nasa loob ng simbahan. Kung ilan ang nagwo-worship. Dito tayo, kanina nag-worship tayo. Ilan bang percent ang totoong nag-worship kay Jesus? Kapag nag-worship ka ba kay Jesus, pwede bang mapatayo mo ang hari ng mga hari na magtabing standing ovation? Na kapag nag-worship ang mga anak ng Diyos, bigay tuno sa Kanya, walang pakialam sa katabi, Lord, I am here to meet your presence. Hindi ako babalik sa bahay ko na wala akong maramdaman na presensya mo. Kung ganyan ang buhay mo, amazing, may greater things mga kapatid sa buhay mo, sa family mo. Napakahalaga po ang pag-worship. Ako nararamdaman ko kanina, maging ngayon, pakakatandaan ninyo, mas marami ang magagawa ninyo. Mayroon tayo dito 100. Kung may 100 tayo ngayon na worshiper ngayong umaga, dapat next Sunday i-times 2. Dala ka ng isa. Sabi kan in Daniel chapter 12, verse 3,
Ang isang may akay na kaluluwa sa harapan ng Diyos ay parang tala ng umaga. Nakikita nyo kapag kayo lumabas na early in the morning, may tala ng umaga. Wow, gaya ka doon na nagniningning na may dala. Number 1, every believer a soul winner. Number 2, every soul winner a Bible study leader. Hindi ang mga leader ang mag-Bible study, si ate ang nag-evangelize, siya ang ma-mentor sa kanyang in-evangelize. Aalagaan na yan to become a potential leaders. Number 3, every believer a soul winner, every soul winner a Bible study leader, every Bible study leader a trainer. Train mo yun. Kami, lahat ng anak namin, 4 ang anak namin, isang bunsong lalaki, lahat kami pastor. Sabi ko sa anak ko, ano ang gusto mong paglaki mo? Nakatapos siya ng 5 years sa college. Until now, nagpapastor siya. Ano ang gusto mong mangyari pag ikaw malaki? Pastor. Sabi niya, bakit? Mayaman ang pastor. Ang kulang na lang pera. Yung maglingkod ka sa Panginoon, ikaw nagdadala ng mga kaluluwa sa pana ng Diyos. Ang katumbas ng isang kaluluwa ay kayamanan ng buong mundo. Dinadala mo sa Lord. Kaya sabi ko sa pamilya ko, lahat ng anak ko na mag-aasawa dapat pastor. Bawal sa amin ang pumasok sa pamilya namin na hindi pastor, papatayin namin. Yung panganay ko, siyang iniwanan ko sa daraga, at ngayon nag-pioneering kami during pandemic, nakapagbuo kami ng 3 simbahan na established now. At ngayon, may 2 years young, iyan na pioneering kami sa Dunsol at nandoon kami ni Mrs. Ngayon, naiiwanan na namin maraming mga leader sapagkat trinin namin sila. Ang walang ginagawa, observer, commentator yan. Mas maingay ang audience sa basketball kaysa mga players. Kaya po, bawal sa atin ang umakyat sa langit na walang dalang bihag. Amen po ba? Make your priority. Sa Diyos, dapat may priority mo si Lord. Seek you first the kingdom of God. Sabi ni Paul, 2 Corinthians chapter 5 verse 11, my ministry, the ministry of reconciliation. Yun ang priority ni Paul. Dalhin ang tao, my ministry, the ministry of reconciliation. Si Lord na punta dito, i-reconcile ang relationship ng tao sa Ama. Umakyat na si Lord sa langit. Iniwan niya ang ministry sa iyo at sa akin. Ngayon, pag-akyat, pagbalik natin doon, o pagbalik ni Jesus dito on earth, may madatngan siyang mananampalataya. Ngayon, pangalawa po na dapat nating pagtuunan ng pansin. Mayroon kami dito, ito, ang tawag dito, Evangelyo. Ito ang tao, makasalanan, lahat, ito'y langit. Bawal ang tao dito sapagkat ang tao makasalanan. Pero ang Diyos, mahal na mahal tayo. Bagamat ang tao nahiwalay sa Diyos, ang Diyos gumawa ng remedy. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Lord namatay, linibing, linagyan ng bantay, sapagkat sabi ni Jesus, sa 3 araw ako'y muling mabubuhay. Nabuhay si Jesus. Siya lang ang namatay na nabuhay na maguli sa 3 araw. Buhay siya ngayon. Kumakatok sa pintuan ng puso mo. At kapag siya po ay pinapasok mo, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ito ang Panginoon natin. Maraming si Lord. Siya po ang gumawa ng daan patungo sa langit. Sabi, I am the way, the truth, and the life. Sino mang sumampalataya kay Jesus ay papuntang langit. Pero may dapat gawin tayo. Ang dapat gagawin natin, matagal nang inaabot ni Lord ang kamay na niya. By 2,000 years
congratulations. Ito ang pwedeng gamitin nyo, simple lang. Walang ano. May training po kami ginagawa dito. Kung loloobin ng Diyos, babalik kami dito para mag-training. Para lang po dito sa mga bagay. Pangalawa, na dapat natin makabreakthrough tayo mga kapatid. Ang pinakailangan ng tao ngayon ay pinansyal. Tama po ba? Nabubuhay tayo sa pinansyal. Kung walang pinansyal, masabi ka iba, ang pangalawa sa buhay sa Diyos ay ang pera. Tama po yun. Pero masama ang sumamba sa pera. Kailangan po natin. Ito po, may kaunti lang ako, dapat tayo may anointing. Without anointing sa service, parang birthdayhan lang yan. Ngayong araw na ito, magaling ka mag-evangelize pag hindi ka tapat sa tithes. Walang anointing. Sabi ni Pastora, 23,000 ang monthly nila. Until now, 5 years na, hindi pinabayaan ang Diyos. Pag tapat ka sa Lord, ang Diyos hindi magpapabaya sa atin. Pwede ko bang tawagan si Manay? Manay Delia, tayo ka po dito. Example lang ito para lang maintindihan natin. Pag na-catch up ninyo ito, tapos ang mensahe natin, tayo ka dito lang. Yan. Sige pa. Kuya, halika dito. Ayan na, halika. Dito po kayo. Pwede bang hingi ako ng isang, baby, halika. Halika. Dito po kayo. Magaling po ito na pamilya, mga leader po ito. Ate, doon ka ate. Dito ka, kuya. Isang pamilya ito. Pamilyang tapat sa Lord, tapat na mangaral kay Lord, kaya lang, minsan nararanasan nila ang hindi pinagpapala ng Diyos. Nag-pray si nanay, si tatay, yung anak, Lord, pagpalain mo ang pamilya namin, bigyan mo kami ng trabaho. Pumunta kay Pastor, Larry siguro, nagpa-pray over, and then, a few days, nakakuha ng trabaho. Sa biyaya ng Diyos, lahat na may trabaho. Sabihin pa natin, ang kanilang sweldo ay, sabihin natin, 50 pesos. Sabi, kapahawakan mo. Yan, si Kuya din, 50 pesos. Ang sahod niya, nagkaroon ng sahod sila, ng sahod na 50 pesos. Magkano ba ang tithes ng 50 pesos? 5 peso. Ate, ito ang 5 peso, tithes mo ito. Yan. Tatay, tithes mo ito. Ate, ito ang tithes mo. Yan. Ngayon, ang karamihan ng mga member kang pamilya, hindi unite pagdating sa pag-tithes. Karamihan, ang nanay lang ang nagtatites. Tandaan natin, kapag nagbigay kayo kay Lord, tatanggapin ni Jesus yan at i-o-offer sa Ama. Nanay, ibigay mo. Kung wari ako ang pastor mo. Yan. Ibinigay na niya sa simbahan. Tinanggap yun ni Jesus. Kinuha ni Jesus, dala-dala po sa Ama at sasabihin, Ama, ito po ang tithes ni Delia. Tanggapin mo ito, Panginoon. Ito ang kanyang tithes. Alam po ninyo, hindi po tatanggapin ni Lord ang tithes ni Ate Delia. You know why? Hindi nag-tithes ang dalawa. Para i-bless ang pamilya natin, ang tithes nito, ang tithes ng anak, dapat ibigay kay Lord. Sapagkat dadalhin ni Jesus yun sa Ama, i-o-offer niya, ito po ang tithes. Maraming mga pamilya na hindi unite at hindi pinagpapala kasi isa lang ang nagtatites. May sumpa pa rin. Magaling ito mangaral, pero walang effect, walang anointing. Bakit? Hindi tinutupad. According sa Malakias, ibigay niyong buong buo ang yung ikapo. Ibibless tayo. Para magkaroon ng breakthrough financially, magkaroon ng revival sa church spiritually,
involved palagi ang financial matter. Gusto mong maranasan ang extra, blessing extraordinary. Si Ate Delia, ordinary people. Lahat tayo. Bakit may mga anointed man of God? Sapagkat nagiging extraordinary si Manay dahil sa kanyang faithfulness. Kung itong pamilya, lahat magbibigay ang blessing ng Diyos. Kapag itong pamilya na ito ay hindi maging tapat kay Lord, ang pira niya, ang tithe niya, pupunta sa hospital. Magkakasakit ka, lahat ng ano mo, ubos sa hospital. Medication sa mga, lahat na lang sa gamot mo. Pero kung maging tapat sa Lord, ang pamilya, walang sakit sa pamilya. Palakpakan natin ang Panginoon. You may be seated. Sa inyo na po yan. Sa inyo na po yan. Sa iyo po yan. Seed faith yan. Kuya, seed faith ito para lalo tayong i-bless ng Panginoon. Church, season of greater things. Paano gumawa tayo? Every believer is involved. Itong daming taong ito, mag-akay lang kayo ng tigi-isa sa Sunday. Amazing, may greater things ka. Mararanasan mo ang extraordinary favor from the kingdom of God. Kami testimony mi. February 17, nagbebiyahe kami pa Bicol from Pangasinan. Nakakalimutan namin na March 17, nakakalimutan namin na may pandemic pala kasi first time sa history ng Pilipinas na magkaroon ng ganoon na lockdown. Kami na lang ang dumadaan papuntang Bicol. 12 hours hindi kami kumain, wala nang mga sarado ng mga tindahan. Pagdating namin doon sa aming lugar, linakdown kami. Kinwarantin kami. Yung anak ko galing Malaysia, hinatid ni General Bacon. Hindi pinapadaan dyan, pero dahil sa general siya, nakalusot siya, dumating sa bahay namin. Instead na 14 days ang aming quarantine, umabot kami sa 22 days quarantine. Habang kami naka-quarantine, Lord, ano ang dapat namin gawin after ng aming quarantine? Sabi ng Lord, pakainin mo ang lahat ng frontliners. Pagkatapos ko, hallelujah, malaya na kami. Hinanap ko, pinuntahan ko sa aming lugar ang mga nasa kalsada. 150 ang aming pong pinakain namin. Pinainom namin. Binigyan namin ng tubig, may water refilling kami. Kain kayo, mga sir. Salamat sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Nag-present kami ng gospel. Shinera namin sila. To God be the glory. Lord, ano pang sunod? Magbigay kayo ng bigas. Saan, Lord, ang bigas? May tumawag sa amin, nagbigay ng 45 sack of rice. Ginalugad namin ang kabundukan. Ang mga pamilya, tamang-tama, pastor, wala nang support ang maming gobyerno. Kayo po, magbigay kami ng 10 kilos per family. God will provide. Alam po ninyo, until now, tuloy-tuloy ang supply ng bigas. May ginamit na isang mayaman. Palakpakan natin ang Panginoon. Kapag ginagawa mo, May 24, nag-declare ang governors namin, pwede na pong mag-fellowship pero social distancing. Sobrang pananabik kan mga Christian na walang fellowship for how many Sundays? Salamat sa Lord, grabe, walang distancing sapagkat nag-flow ang Holy Spirit, naglangoy, nagtabi-tabi, nagpatong-patong sa presence ni Lord. Hallelujah! Mula noon until now, tuloy-tuloy ang samba namin. Walang social distancing, naka-face mask, nag-speak in tongue. Sabi ng Lord, puntahan mo ang Donsol, pumunta kami. Anong gagawin namin, Lord, doon? Puntahan mo, balikan mo yung pinagkrusidan mo 5 years ago. Bumalik kami. Sabi ng isang doon namin partner, Pastor, sorry, hindi namin napangalagaan ang iniwan nyo sa amin na gawain. Sabi ko, pwede bang ibalik nyo sa akin? Ibinalik sa akin. At sabi ng asawa, Pastor, 3 days ago, bago kayo dumating, na naginip ako na hindi kami ang maglalagay ng simbahan sa barangay Gugundonsol.
ikaw pala yun ang ipinadala ng Lord. Na-confirm. Sabi ko, Mrs., iwanan natin ang bahay natin na 3 palapag. May comfort zone na kami, may master bedroom kami, air condition, may simbahan kami malaki sa simbahan, sa Daraga, pero iniwan namin para kay Lord. Sabi ko, Lord, never struggle. Financially, God will provide. Ginamit ang mga kagawad, ginamit ang mga barangay official para bigyan kami ng mga kahoy para itayo ng simbahan. May nag-donate ng lote. Hallelujah. Ngayon, may nag-donate sa amin, gawin namin ang campsite 1,500 square meter, tatayuan ng another simbahan. Palakpakan natin ang Panginoon. Church, ngayong umaga, ang Diyos na makagagawa ng higit pa sa ating mga inasahan, gumawa lang tayo ng mga prioridad sa buhay. Ang ministry na iniwan ni Lord sa atin, mag-win ng soul. Hindi kami kontento. Kung every Sunday, mayroon pong mga baguhan, nagre-rejoice ang langit, nagre-rejoice ang lupa. Kanina si brother, ang nagdala ng kapatid na ito ay si, di ba? Pagdating sa langit, pwede kang i-declare na Lord. Ang pinakamaraming nadalang kaluluwa sa door of faith, tatan-tatan. Di ba? Pwede kang i-declare. Kumusta kaibigan ang buhay mo? Baka lahat trabaho lang. Baka nabubuhay ka from Monday to Saturday, simba uwi. Simba uwi. From Monday to Saturday, wala kang ginagawa. Babalik na naman, pag Sunday na naman, nandiyan ka naman, mag-o-offering, mag-worship kay Lord, makikinig ng Word of God, and then uwi. Pastor, bye-bye, see you on Sunday again. Dapat from Monday to Saturday may ginagawa ka. Hindi ka lang tagapanood, hindi ka lang tagapakinig, kundi ikaw may dalang akay kay Lord. Kanina na proud ako kung ako may akay, kaya lang, lalong nagiging early ang may akay, ang taga-akay kaysa inakay. Imagine mo, yan nandyan ang iyong inakay mo, wala ka pa. Kami, ang simba namin sa Dunsol, 1:00. 12, nandyan na ang lahat ng member. 11, nandyan na po ang mga worship leader. Preparado na lahat yan. Saturday pa lang, talaga nakahanda na yan. Church, dapat maunang ikaw kaysa Holy Spirit. Na pagdating mo doon, nandyan ang presence ni Lord, naghihintay sa iyo. Merong bang nag-date? Halimbawa, si Ate Miriam may ka-date. Pagkatapos nandyan ang lalaki, hindi dumating si Ate Miriam. Napakasakit, Kuya Eddie, yun. O kaya nandyan na si Ate Miriam, wala yung lalaki. Ang tagpuan nila sa Memorial Park. Dapat nauuna. Ang Holy Spirit kailanman hindi nagpahuli, bagkus nauuna siya palagi. At pagdating mo sa church, pagpasok mo lamang, shalom, pagpapala sa simbahang ito, bawat isa nagdideclare ng mabuting bagay, mga bagay na makalangit na word, at masasabi, ang atmosphere ng simbahan napakaganda. Church, we are here to worship God, to meet the presence of God. Ngayong umaga, maging faithful tayo kay Lord. Season of greater things. Ako ang gagawa ng isang bagay para ang Diyos makumbinsi. Na pag-worship natin lahat, nakataas ang kamay. Kahit may anointing ang kilikili mo, nakataas. Wala kang pakialam. Panginoon, tawas lang ang katapat niyan. Lahat. Tapos ang Ama,
ang Anak, ang Holy Spirit, nag-standing ovation because sa mga anak ng Diyos sa Laguna, dito sa Binyang, sa Kasili, ang pag-worship, grabe. Sabihan mo ang sarili mo, grabe ka. Kung nag-worship ka kay Lord, kahit hindi sabihan ng song leader, itaas ang kamay. Ibuka ang bibig. No need. Because we are created by God to worship God. Yung nag-worship ka sa Lord, na pag-uwi mo, bakit maraming Kristiyano na umuuwi nakasimangot? Nung pumasok, nakasimangot. Nung umuwi, nakasimangot. Sinalubong ng aso, gumaganyan-ganyan ang buntot, sinipa. Tinanong ng mga anak, saan ka galing, ma? Bakit? Anong tanong-tanong mo? Di na kayo nagsimba? Saan ang simbahan mo, ma? Diyan sa Duropet. Bakit? Kalain mo yan? Nadamay pa yung Duropet? Pero kung naramdaman mo ang presence ni Lord, tuwang-tuwa ka, sinalubong ka ng pusa. Born again ako ngayon. Tinalubong ka ng mga anak mo, ma, saan ka galing? Diyan sa church, sa Door of Faith. Kanina umalis ka dito, nakasimangot ka. Ngayon, parang kanina wala kang pera, ba't ngayon? Nabigyan ka ba ni pastor? Why? Kaya pwedeng sasagutin ng mga anak, ma, saan ang Door of Faith? Pwede bang makasama sa Sunday? Maganda. Minsan sa atin, pag hindi mo naramdaman ang presence ni Lord, wala lang. Uuwi ka, yun pa rin ang buhay mo. Walang transformation, walang pagbabago. Hindi ka natatransform ng Holy Spirit sapagkat ang isip mo hindi nakatune in kay Lord. Pero pag nag-worship ka, talagang grabe, nakatune in kay Lord, nagwo-worship ka ng todo, sabi ng Lord, uuwi itong anak ko, grabe, nagpapakitang gila sa akin, i-bless ko ito. May isang mag-asawa, dito ako magtatapos, mag-asawa, sabi ng asawang babae, Agom, huwag kang sasama sa pagsimba, wala tayong bigas. Ang trabaho niya, nagtutulak dyan sa palengke, para maghanap tayo ng pera ng bigas. Sabi, no. Unahin natin ang karana ng Diyos, si Lord ang bahala, God will provide. Yung babae galit na galit, nagsimba rin, nasa likod. Galit na galit. Ayos, ang lalaki nandito katayo dito nakaupo, nakataas ang kamay. Hallelujah! Yung asawa nandoon, nangangalit ang mga ngipin. Ayusin mo, Agom, pag hindi wala tayong kinain mamaya, yari ka, ikaw sa saing namin. Worship ng worship ang lalaki. Hallelujah, Lord. Samantala ang asawa doon, galit ng galit. Pagkatapos ng service, nagkamayan, uwian na. And then, nauna ang babae, tayo na mga anak, uwi na tayo. O saan? Binigyan ka ni pastor? Wala. Uwi tayo. Noon ang mga bahay noon, mataas ang hagdan, mataas ang mga sahig. Pag malayo pa siya, ang taong madumi ang isip, malayo pa lahat ng nakikita madumi. May nakalagay doon sa hagdan, ang tingin niya basura. Paglapit niya, may bigas. At may sulat sa loob, Mari pare, 5 taon na nakakalipas, binabayaran ko na ang 2 kilong utang ko sa'yo na bigas. At 50 pesos na pera. Lumingon yung babae sa asawa, nakangiti na nahihiya. Sabi niya, bakit? Anong nangyari? Sabi, tama ka. Si Lord God will provide talaga. Unahin lang ka na ng Diyos. Minsan ganun tayo. Pag hindi mo priority si Lord, lalo na kung ikaw dito, hindi pwede si ate nagwo-worship dito, ang isip niya nasa bahay. Imagine mo si ate, nagwo-worship kay Lord, ang isip, nagkapakain ng baboy. Pwede ba yon? Dapat, tune na muna. Ano kaya kung sumaing na sa bahay ang mga anak ko?
Ano kaya kung pinatay yung gasol doon? Mag-worship ka na muna. Hayaan mo na muna. Gawa ka ng malaking bagay para ang Diyos gumawa sa buhay mo. Church, palakpakan natin ang Panginoon. Sa Diyos na makagagawa ng higit pa, ang Diyos natin ay provider. Pwede bang tumayo tayo? Church, this morning, kami, sa Bicol kami, ang probensya, hindi madali. Lalo na sa ngayon, doon sa Barrio May, sa bayan namin, ang dami nagbabarilan, wala akong pakialam. Kinuha ako ng kasambayanan, bilang chairman ako ng ministerial, gogo lang ako. Pag kami namimigay ng bigas, tatanungin ng mga taong ito, sino ba yung namimigay dyan ng bigas? Born again po yan, si Pastor Mirabona. Tanggapin ninyo, magaling yan, maganda yan. One time, in-offer namin ang bayan namin kay Lord, si Mayor mismo ang nag-offer. Pagkatapos ni Mayor na magsabasa ng kanyang ipag-offer, bumaba ang presence ni Lord. Hindi ko maintindihan, Pastor, kung anong nangyari sa buhay ko, basta nanginginig na lamang ako. Sumayaw ang mga municipal kagawad, Vice Mayor, nag-worship kay God. Why? Kami po nag-worship sa Lord. Church, this morning, ibigay natin ang the best kay God. Everybody close your eyes. Itong mensahe na ito, para sa atin. Ngayong umaga, gagawa ang Diyos ng extra. Ikaw ang ordinary, but gagawin ka ng Lord na extraordinary. Hindi ka lang pipitsugin member. Kapag may akay ka kay Lord, wow, anong sarap mabuhay kay Lord. Yung lakas mo na ginagamit mo sa Lord, yung buhay mo na ginagamit mo kay Lord, privilege yun na ikaw ay gamitin ng Lord. Come on, itaas natin ang dalawang kamay sa Lord. Feel the presence of God. Namnamin mo ang kabutihan ng Diyos at ang kanyang salita. Pasalamatan natin si Jesus. Sa daming-daming tao, dito sa Binyan, sa Kasilis, sa mga karatig barangay, isa ka na pinili ng Diyos. You are chosen by God. Punuin natin, lalong paalabin natin ang ministry ng Lord na iniwan at binigyan ka ngayon ng kaunting pagpapala. Pwede ba tayong, may I request sa musician? Umawit tayo ng pagsamba sa Lord. Church, open your heart.